Damaso, ang kura ng San Diego, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Anak ko! Basilio! Anak ko! Asan na kayo? Crispin! Alamin ninyo, ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin nagsasaya, parang walang problema. O di kaya nagkukunwaring walang problema. Sa kalye anual kayo ng Minundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo tigit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan. Jesus Maria, maghintay nga kayo mga balagsak. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala dito kaysa sa pamamahala sa Madrid. At ang ayoko pa, punong-puno ng mga Indio. Ayoko talaga sa mga Indio. 2 taon ako nagtitiis sa pagdidildil ng saging at kanin dito sa bayan ng San Diego bilang kura para ko. Ngunit, nung ako'y ihatid, iilang matanda at hermanos terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdaan-daan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim kayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverenda. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Matagal nang hindi itinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang isang Indio. Ibang-iba sa mga walang galang na tao yun. Sigurado naman hindi kasing saklap ang nangyari sa kanila ang sa akin. Nako, nagsayang ka lang ng oras sa pagpunta rito. Wala kang ibang makikita kundi tinola sa kainan at matutulog ka lang man na hindi nasasiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng masirang kaibigan si Don Rafael. Sino kaya ang binatang kasama ni Kapitan Tiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinalulugod ko yung lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali yata ako. Patawad ko, Reverenda. Tama ka nga, ako nga ang kura ng bayang ito. Pero kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon na ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael, nauray ang kasiyahan niyang napagkait sa kanya ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong makasama ang iyong ama at masasabi na isa siya sa mga kagalang-galangan at matapat na mamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Pinawi na mapapuri ko sa kanya ang aking ama na mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayon ako ang kanyang anak na walang kalam-alam. Handa ng hapunan, senyor at senyora. Iyo, halika. Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa iyo. Pati na matagal mo na itong hindi natitikman. Servidor, ipasok mo na ang sopas. Hoy, ikaw, dalhin mo nga yan dito. Pronto. Pwede nyo bang patigilin ng musika? Nagkakarindi sa tenga? Pahinga niyo muna mga instrumento.
Alam niyo ba, sa lahat ng pagkain ng Las Pilipinas ay ang tinola ay ang aking favoritas. Es muy delicioso. Senyor Ibarra, 7 taon ka pala nag-aral sa Europa. Mabuti at hindi mo nalimot ang Las Pilipinas. Hindi po, tila ay nalimot ako ng ating bayan. ¿Qué quieres decir? Halos sa isang taon, hindi ako nakatanggap ng balita dito sa San Diego. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang totoong dahilan sa pagwala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi kayo nakatanggap ng mga telegrama. Pwede namin, senyor at senyora. Pero para hindi maging malungkot ang ating usapan, lalo't na nasa gitna tayo ng kasiyahan. Ito na lamang iyong sagutin, senyor. Ano ang mga nakita ninyo na katangi-tangi sa mga bansa ninyong narating? Yan lang ba ang edukasyon ng Europa? Nauumid ang tao na parang isang nudo? Pansin ko lamang ang kaunlaran o kahirapan ng mamamayan ng isang bayan at kambas na kaunlaran nito o di kaya ang kawalan nito. Yun lang ba ang natutunan mo? Ang tagal ng oras mo sa Europa? Wala ka man lang matandaan doon? Iba rin yung alakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko! Sa umagang ito'y parang panaginip lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat kayo sa lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Bawal niya sa waring kayo nagmamahal sa inyo aking ama. Ngunit sa aking pagkakapatid, wala ko o aking ama ng mga lihim ng aking kaaway. Madalas ang masyadong kapanatagan ay maaaring magdulot sa atin ng kapamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama na si Don Rafael Ibarra ay hindi pa rin ako makapaniwala na meron siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit anilangan si Captain Tiago na magsabi sa akin ng mga kaalaman sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Ano ba ang kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya lamang ay siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kang mag-alala dahil ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay maituturing na kabayanihan. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na sinapit ng aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipag-uubay ako na lang kay Kapitan Tiago ang mga nangyari upang kanyang ibahagi. Maraming salamat hindi sa pagbabagi ng kaalaman sa akin. Paalam ang dalawa sa isa't isa. Ito ang tinyente, habang sumakay naman si Ibarra ng balesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Busog kaya ang mga bisita sa handaan? Palagay kayo, Santiago, paniguradong busog sila sa dami ng handa. Kung buhay pa lamang si Pia, paniguradong ang buhay ko ay buong buo. alala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan ng nakalipas. Ang pagsayaw nila ng asawa sa Obando upang magkaanak na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang muka na maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa panganak kay Maria Clara. O Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling ng lumika ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Magahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana. Swerte ako at pinagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay hindi ako makahanap ng babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, gusto mo. Siguro dahil dyan, nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga lugar na iyong napuntahan. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago, sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman niyon na hindi ka pa nakaranas umibig, di ba? Ay naku, Tiago, ako ay tigil-tigilan mo. Hindi ako manhit sa mga dati kong manliligaw. Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magsindi ka na lamang ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Jack, nagagabayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Tandaan mo ang mga binanggit ko sa iyo, Santiago. Kapakanan mo lamang iniisip ko. Naintindihan ko ho, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Bueno, aalis na ako.
Sinabi na nga ba at ang kahilingan ko rin ang masusunod. Sa Todos los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama. Hindi na napigilan ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pauwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tinignan siya ng masama ni Ibarra. Hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ikaw ba ang gumawa ng kalabastangan sa aking ama? Kung ano man iyon, sinasabi ko ngayon pa lamang na hindi ko alam ang iyong binabanggit. Kung hindi ikaw, sino? Siguradong hindi ako ang kura na iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kura ni si Padre Damaso. Patawad ebidensya sapagkat hindi alam ng aking senyor ang kanyang ginagawa. Nagawa niya lang yun dahil sa galit. Napatawad ko na siya, ngunit para sa akin ay napakasakit ng kanyang sinapit. Kaya hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Nakauwi na si Ibarra ng kanilang tahanan. Galit at malungkot pa rin siya. Kaya't noong siya na lang ang mag-isa sa bahay, ay binuhos niya ang kanyang emosyon na parang hindi niya pa nagagawa iyon noon. Hindi alintana ni Ibarra ang paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang kampana sa kampanaryo ng simbahan. Kinagayo! Ganda ng panahon, di ba? Dating nag-review ay aking kakampi. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila ay magkapatid na sakristan ng simbahan. Natatakot ako. Umuwi na tayo. Jack na hindi papayag inay na pinapalo ako. O ako'y magkakasakit. Ako'y aalaga ni inay at hindi na ako papalitin sa kumbento. Hindi tayo maaari magkasakit, Crispin. Mamamatay ito si Buti, panatag mo ang loob. Sa atin, walang nagpaparatang na ako isang magnanakaw. Anong nagawa pa si Basilio para sa kapatid? Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng ikasampu ng gabi ay nakapinid na ang buong simbahan, kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapadausdos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino man ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampani na Sisa, ang ina ni na Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na hiningi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas na kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Nako, siya kung nagugustuhan to ni Crispin at Basilio. Sisa! Nasaan yung pagkain? Nagugutom na ako! Sagit lang, niluluto ko pa ang pagkain. Dali na, bilis! Hindi na ba hihintay ng iyong anak? Si Basilio, magsisweldo siya ngayon. Uuwi siya. Sige na, pagtira mo na lang ako ng isa niyan. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobrang kalungkutan niya, kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 tawilis at tiniis ang kanyang gutom, dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Ako po'y tumakas lamang sa kumpento. Mayam ako pilawisak sa mayor. Hindi daw ako makakauwi hanggat alas 10 ng gabi. Bawal na maglakad ang alas 9, kaya takas-lamang ko ang sakristan mayor. At sinagawa nila ako ng Queen Vivi at nagtatakbo ako, pinuputukan ko nila ako at sumukong lumapit sa aking noo. Ang hiya talaga ang mga Guardia Civil. Sadyang wala silang mga puso. Halika, gamutin muna natin ang iyong sugat. Sumupo ka muna yan. Inay, may pagkain na po ba? Nagugutom na kasi ako. Pasensya na anak. Isang tawilis na lamang ang tira para sa inyo. Nagluto ako ng masarap na pagkain, ngunit inubos ito ng iyong ama. Pagpasensya niyo na lang din siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala. Hindi niya naman ako ginawa ng masama. Bakit nga ba hindi nakauwi si Basilio? Ito ng sakristan mayor dahil nagnakaw daw po siya ng 2 unsang ginto. Kahit hindi naman po.
siya ang nagnakaw, ngunit hindi daw po siya makakauwi hanggat hindi na ibinabalik mga iyon. Panginoon, kawawa naman ang bunso kong anak. Hindi naman magnanakaw ang anak ko. Ay, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko muna ang kura bukas. Huwag mo muna itong isipin at magpahinga ka muna. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umiikot sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog din si Basilio. Ngunit sa kanyang pagtulog, siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Napaniginipan niya si Padre Salvi na pinagpapalo si Crispin kasama si Sacristan Mayor dahil siya raw ay nagnakaw. Pinaglaban ni Crispin na hindi siya ang nagnakaw at ang Sacristan Mayor ang tunay na nagnakaw. Kaya pati ang Sacristan Mayor ay nakisama na rin sa pagpapalo sa bata ng walang tigil. At dahil sa panaginip na iyon ay nagising si Basilio. Crispin! 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 Diyos ko, anak! Napano ka? May problema ba? Inay, ayaw ko na po magsakistan. Sunduin niyo po si Crispin sa kumbento. Kunin niyo na po ang huli sweldo ko at ipapakiusap po kay Don Ibarra na po na po bilang tagapusto ng kanilang hayop. Papaaralin niyo po si Crispin kapilo sa potasyo. Mabait man po si Don Crisostomo. Baka bigyan nila ako ng gatas ng gusto-gusto ni Crispin. O kaya bibigyan po ako ng isang batang kalabaw. Pagtanda ko po ay magsasaka po ako at mag-aararo. Hindi pa po yan mainam, ina? Pumayag na po kayo, ina. Pumayag na po kayo, ina. Oo na. Halika dito. Ayaw ko na po may sakistan, ina. Umagahan ay maagang namitas si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Tao po! Magandang gabi po! Sino po kayo? Ako po si Sisa. Ako po ang ina ng sakristano si Crispin. Maaari ko po bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang Cora. Akong ganon, ay maaari ko po bang makausap si Crispin? Huwag ka nang magkaila. Alam na lahat na si Crispin ay nasa inyo na. Sean! Si Basilio lamang ang nasa bahay. Si Crispin ay naiwan rito at nais ko lamang siyang makausap. Naiwan nga, pero tumakas pa rin kasi ang dami niyang ninakaw. Baka nga hinanap na siyang mga gwardiya sibil. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit may masama ka namang mga anak, tulad na kanilang ama, lalo na yung maliit. Naku, baka higitan pa niya ang kanyang ama. Hindi! Hindi po! Naiwan dito si Crispin! Tumayo ka nga dyan! Tulungan mo po ako! Hindi pa po siya umuwi! Jesus Maria Joseph, tumayo ka dyan! Hindi! Hindi! Umalis ka nga! Umalis ka nga, nakakahiya ka dito sa simbahan.